Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo para maglaro tayo sa ating pananghalian. Ayan. Ito ang menu natin ngayong araw na ito. Mayroon tayong magandang klaseng slice na isda ito. Gagawin natin fish steak. Itong 4 na piraso na ito nagkakalaga ng 300 plus. Kasi ang kilo nito ay 380. Kulang-kulang 1 kilo ito. Yan. Ang kapartner nito ay laing. Naisalang ko na doon habang naghahanda ko nito kasi 3 putayang luluto ko ngayon ay medyo maanong gabi. Matagal magpadurog kaya sinalang ko na yung gabi. At mayroon tayong dessert ngayong araw na ito. Itong dessert natin ay bilo-bilo. Ito. Saging, kamuti, at kobe, at langka. Ayan, may langka. At ito na nga yung bilo-bilo. Gawin kong bilo-bilo. Tinimpla ko na. Ayan na, gawa na. Ngayon yung ating isda kasi pag ganun talaga pag magmamahal na araw, masyadong mahal. Titimpla natin ito ng kaunting soy sauce at lemon. Ito, linagyan ko na ng lemon juice. Gagawin natin itong butter lemon sauce ang kanyang sauce. Ayan, liquid seasoning at pamintang durog. Lagyan natin ng kaunting oyster sauce para manamis-namis yung ating steak. Ayan. Ayan. At kaunting ginisa mix. Ayan. Good morning sa mga dumadaan sa akin live. Jamaica, good morning. Oy, sino yung Jamaica? Itong haba ng Jamaica ito. Ang dami. Jamaica ba may ano ito? Ito na yung ating fish steak. Doon sa pinaglutuan ng ating fish steak, doon mo na rin lulutuin ang kanyang butter. Butter lemon sauce, ito. Ito na yung ating ginatan. Ayan. Ayan, malapot na. Ayan. Ayan. Ito yung ating fish steak. Lalagyan na natin siya ng butter sauce. Butter lemon sauce. Ayan. Ayan ang ating. Ito yung ating fish steak. Doon muna. Mapapin mo muna. Wala kami makapuan na mata. Uy.
Ito yung ating ginatan. Ito yung ating laing. Ayan. Malapot na malapot din. Maganda sa gata. Sagana sa gata. Okay, back to dining muna tayo. Ito yung ating finished product. Ayan. Ito yung ating fish steak. Finished product natin. At ito yung laing. Ayan. Ang lahok niya ay daing, tinapa, alimasag. At ito naman yung ating dessert na bilo-bilo. Ayan. Ayan. Kain tayo. Sa laing, madalas kami sa laing. Sanay kami sa laing kasi masarap talaga ang gulay na laing. Ayan. Kain tayo dyan sa mga dumadaan. Ayan. Mataba yung barakuda. Masarap ang ating fish steak. First class na isda ang binili ko. Ayan, kain tayo. Hello, my friend. Good morning, my friend. Kain tayo. Mayroon tayong bagong luto. Mayroon tayong live cooking na fish steak at laing. Ito, kinakain ko na nga. Kain tayo. Yes, my friend, kain tayo.
Sabi ni Lola, mabubog daw ako. Doon. Tapos kumain na kayo, tawagin mo si Lula, kakain na kamo kayo. Tapos na. Tawagin mo si Lula, kain na kayo. Okay. Dito na tayo sa dessert. Tikman natin ang dessert. Unang tikman natin yung gabi. Ubi. Okay. Natsambang ko yung gabi, magarbo. Dumidikit sa ipin. Gabi, hanapin natin yung gabi. Basta dinami-dami nun, wala akong makitang gabi ah. Ito, ganito, gabi. Okay. Magarbo rin yung gabi. Parehas. Ngayon talaga tag-init, masarap ang ginatan. Lahat sila. Magaganda. Yung gabi at ubi, masarap. Yung gabi ng dahon, ito ginawa kong laing. Ito yung laman. Ginawa kong ginatan. Masarap. Okay, tapos na yung ating luto sa araw na ito. Masarap yung ating bilo-bilo at naninikit, halos naninikit sa ipin. Inuulit-ulit sa ating mga baguhan. Kung tayo magluto ng fish steak, mamili tayo ng magandang klase ng isda. Slice ang pinakamaganda sa fish steak. Pag slice ang kinuha mo, pwede ka sa simula natin sa ketula nito ay barracuda. Sumunod ay tangigi, yellowfin, talakitok, maya-maya. Basta slice.
napakagandang gawin fish steak. Slice ang pagkakahiwa. Ngayon naman sa ating laing, sa ating mga baguhan na hindi pa masyadong marunong, ang laing natin ay hihiwain mo. Bukod sa pakukuluan mo ng pakukuluan, katulad nito, pinakuluan ko ng pinakuluan. Unang sabaw ay kaunting tubig muna hanggang sa matuyo ang tubig. Pag ayaw niya talaga madurog, tadtarin mo sa sangkalan. Yan. Pero hindi ko tinadtad. Kaya lang, nagsimula ako mag-vlog, nakasalang na ito. Kaya durog na durog siya. Yan. Durog na durog. Ganyan lang ang pagluto ng laing. Basta yung kakanggata, pag nilagay mo na, wag mo nang tigilan ng haluin mo hanggang sa kumulo para hindi lilinaw ang kanyang pinakasos. Pag malinaw, hindi maganda. Ayan. Sa ating ginata naman, pag nagpakulo na tayo ng pangalawang gata, isasama na natin na dapat may anis ito, hindi ko nalagyan ng anis. Yan. Isipin natin kung anong matitigas na part, katulad ng gabi, ubi, pinagsabay ko na yun at saka saging, saba. Ang saba kasi hindi basta-basta nadudurog ang saba. Katulad nito, yan, saba. Hindi madudurog ito, lalo na medyo manibalang lang at hindi pa masyadong hinog na hinog, hindi na basta-basta madudurog. Kahit pakuluan mo ng 30 minutes, hindi basta-basta madudurog ang saba. Yan. Ngayon, pinaliwanag ko sa inyo yung paggagawa ng sabaw para malapot yung sanyang sabaw. Yung ginagawa natin na bilo-bilo na harina na malagkit, yun na rin ang pampalapot mo. Iba yung cornstarch. Kasi pag cornstarch ang ginamit mo, malinaw yon, iba ang lapot noon. Para sa ginatan ha, hindi lahat ng cornstarch pwede mong gamitin ng cornstarch. Pag ginatan talaga, katulad na ginatan, yung harina na ginagawa mong bilo-bilo, yun ang lusawin mo sa tubig para masarap yung sabaw. Yan. Malasa siya. Hindi katulad ng cornstarch. Ng cornstarch, parang malapsa yung pagkakalapot niya. Yan. Ganun lang ating ginatan. Okay, tapos na tayo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo, mga taga-YouTube. Huwag natin kalimutan, pindutin ang subscribe button at like. Maraming salamat. Bukas muli tayo.